mas mapalakas pa ang naabot po ng inyong pambansang TV at mas mapalawak rin ang nararating ng boses at kwento ng mga taga Ilocos Norte. Bukas po ay pasisinayaan ng PTV Ilocos Norte Station sa Mariano Marcos State University o MMSU sa lungsod po ng Batak, dito po sa home province ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si PTV General Manager Toby Nebrida. Jem Toby, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Dayan. Magandang gabi sa ating mga manunood sa gabing ito. At naimbag na gabi, rabi sa ating mga kababayan na nandito sa atin sa Rehiyong 1 sa Ilocos Norte. And well, thank you for having me here dito sa inyong programa. Thank you for joining us tonight, Jem Toby. Alright, advance congratulations po sa buong PTV. This Salamat is another milestone. Tomorrow we'll inaugurate another PTV station. So ano pong inaasahang mangyayari bukas at ano po yung mga benepisyo rin na inaasahan sa pagbubukas po nitong PTV Ilocos Norte? Well, so we're going on live, actually, we're streaming already, we started yung test broadcast natin at napapanood na rin right now. Pero yun nga, officially we're turning on the station. We started construction in June of 2022. The construction was done by same year, December of 2022, and then PTV accepted the project by March of 2023. Kaya lang medyo natagalan bago na activate natin. But we're here, January 2025, we are opening our PTV Ilocos Norte station. At ito ay makakaabot sa ating mga kababayan na nasa lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at bahagi ng Abra. So medyo napalawak natin yung ating reach. Ang maganda dito, Dayan, is sumalinaw at klaro ang ating signal na mapapanood ngayon dito sa dito sa Ilocos region. What that means is malinaw at klaro din na mapapakinggan ng ating mga kababayan dito sa Rehiyong 1 ang mensahe ng ating Pangulo, the message of hope, the message of pag-aabot ng kanyang pag-aaruga at ayuda sa ating mga kababayan, at malinaw na makakarating sa kanila ang iba't ibang programa at inisyatiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti at maiangat ang kanilang kabuhayan. Correct. Well, Jem Toby, kung ating maalala ng mga nagdaang, last year, nagdaang araw, meron din tayo mga binuksan na iba't iba pang mga stations sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, can you tell us more about that? And also, after tomorrow, ano pa yung mga inaasahang mga bubuksan pa natin ng mga Thank you. Medyo busy tayo, particularly during the last month of 2024. Tatlo yung nabuksan nating stasyon, we opened our Cotabato Regional Center. We also opened our Legazpi station, and then we also activated our Kidapawan station. So tatlo ang ating nabuksan Disyembre pa lamang, So we took about 6 months to get these 3 stations going and activated. Tomorrow, i-activate natin ang ating PTV Ilocos Norte station. In the next few months, we're looking at activating our relay stations Dayan sa Tawi-Tawi and also our regional center sa Marawi. So, palawak ng palawak ang ating coverage. We're able to fulfill our mandate na mapakinggan at malaman ng ating mga kababayan ang mga iba't ibang programa ng ating Pangulo by delivering a clear and malinaw na na broadcast signal para sa kanila. Okay, lastly lang ng JM Toby, ano po ang mensahe ninyo sa mga taga Ilocos Norte, sa mga estudyante rin ng MMSU, at na inaasahan rin pong may mga oportunidad na pagbubukasin po sa kanila, and also sa local government unit for possible collaboration? Okay. So, maraming salamat unang-una sa ating maraming salamat sa ating mga opisyal ng Mariano Marcos State University. It's a co-location arrangement with the State University. At ito po ay doon po tayo nakalugar sa within the campus of the Mariano Marcos State University. I'm quite sure marami tayong mga budding journalists or mga estudyante na nag-aaral at gustong maging television and broadcast technology professionals, graphics artists, multimedia artists and practitioners, content creators.
hindi na kailangan pang pumunta kung saan pang malaking syudad ang ating mga estudyante and our future broadcast technology and television professionals dito na po sa ating munting compound station sa PTV Ilocos Norte, dyan po sa may Mariano Marcos State University. They can do their internships and their apprenticeships from technical all the way to journalism and content creation. The other one is we're going to be exploring itong iba't ibang mga initiatives so that we can help local governments, for example with their disaster communications. Gusto nilang magpaabot ng mga advisory sa kanilang mga kababayan, particular sa kanilang mga constituents. It's something that we can help them out, especially now na binuksan na natin itong ating stasyon dito sa Ilocos Norte. Well, maraming salamat po. Thank you very much. Brida, and again, congratulations. Maraming salamat to you po. and to the whole team of PTV for this accomplishment. Maraming salamat po, GM Toby. At bukas, syempre, abangan po ninyo ang magiging highlight po ng inauguration ng PTV Ilocos Norte Station. Ay bahagi ko na lang din na yung inauguration po bukas ay bahagi po ng culminating activity kaugnay ng selebrasyon ng 47th founding anniversary ng MMSU. Ito po ay pagpapakita rin ng malakas na ugnayan ng edukasyon at ng media para maging mga instrumento para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Audrey? Congratulations at abangan namin ang mga magiging event dyan bukas.